Pagulat ng mga awit ng kasi ngayon ay just to be with you. Itong katang to ay parang malalaki na sabi ko, Lord, ang aking buhay ay para isang saraw. Ating buhay ay isang saraw, isang bago. Na nagtami lang po na makakapagtubo nila na si Lord. Kaya po, lipat po pinalangin na si Lord na po ang aking sinagpupunit palagi na aming mga kailangan na sa aking mga oras na tayo ay walang mapupuntahan sa ako natin at mga mga natin ng feels an empty cup. It's my heart, would you fill me up? I'm faced to the ground, forsaking my pride, leaving my will, my burdens behind. All I want, all I need is just to be with you, just to be with you. Here I am at your feet, just to be with you, just to be with you. I have come to the end of me, and there's nothing I have to bring, but you said I belong, you say I am yours, nothing compares to knowing you more. All I want, all I need is just to be with you, just to be with you. Here I am at your
Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a part we've been waiting. It's today and not tomorrow. Away tossed in the ocean, away pulling down wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm calling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Who shall I be? Who shall I be? 'Cause I am yours. I'm yours. Praise God. Tayo mga prayer request sa Panginoon. Pray po ninyo ang aming bumabalik na ng mga po siya sa kanyang vision. Sa pag-pray natin yun. Sa Panginoon, aming kapatid na babae at sa Malabon ay sakit siya. Panalangin natin. Yun naman, sabi, ang friend ko ay currently nagre-review para sa kanyang qualification exam sa accountancy. So, pag-pray natin yan. Sabi nito, ang aming apo ko, panalangin natin at tulungan siya ng Diyos na makapanganak ng maayos. Ang isa, pag-isama po sa prayer ang pamangkin ko na magbago na sa masama niyang ginagawa pagsisinungaling sa kanyang nanay. Okay? Yan po ang mga nakasulat na prayer request. Sino may prayer request dito? Okay? Okay? Tumayo po tayo, please. Bitin namin, only believe, all things are possible. Only believe. Only
Lord, I believe. O Diyos, salamat po sapagkat natutunan namin na bumilib sa iyo. Salamat po sa maraming karanasan namin na hindi mo kami binigo. Tinugon mo ang aming panalangin. Namamangha kami, nagugulat kami sa mga ginawa mo. Salamat sapagkat ganoon ka, O Panginoon. Sa iyo ay laging meron kaming natatanggap na katutunan. Marunong ka sa lahat. Ikaw ay pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayong umagang ito, sama-sama ulit kaming lumalapit sa iyo. Dahil tinuro mo na magdalamin kami sa isa't isa sa iyong salita, yun ngayon ang ginagawa namin. Itinadalangin namin una sila na nagsulat ng kanilang prayer request. Tulungan mo po itong kapatid niya na may karamdaman. Abutin mo po ang kanyang kapatid. Pagalingin mo ang babae nito. Itinadalangin namin itong anak, O Diyos, na binabalikan ang kanyang dating buhay, ang kanyang bisyo. Mahabag ka sa kanya. Awatin mo siya, Panginoon. Kumuha ka ng himala sa buhay niya. Maalis siya sa kanyang pagbibisyo. Dinadalangin namin itong magiging mother, manganganak na siya. Hinihingi namin sa iyo na gawin mong maalwan at mabuti at madali ang kanyang panganganak. Tulungan mo itong nagre-review, O Diyos, at kailangan mag-qualify siya doon sa kanyang puso. Dinadalangin namin na magkaroon siya ng mabuting score at ma-realize niya na tinugon mo ang kanyang panalangin at ang panalangin ng kanyang kaibigan. Itong pamangkin, O Diyos, na tali ng kasinungalingan. At alam namin ang unang sinungaling ay ang Diablo. At siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya, O Diyos, baguhin mo po ang tao nito, ang bata nito, na siya ay tumigil sa ginagawa niyang pagsisinungaling sa kanyang ina at sa ibang tao. Sawayin mo itong masamang spirito ito ng Diablo na nasa kanya, O Diyos. Ito, Panginoon, nakita mo na bawat isa sa amin halos ay nagtaas ng kamay sa iyo. Pati ang mga bata, O Panginoon, naniniwala kami sa iyo na kaya mo kami lahat. Matutulungan mo kami lahat. Matutugon mo ang aming panalangin. Kaya binubuksan namin ngayon ang aming sarili sa iyong gagawin. Yung mga may sakit, pagalingin mo po, O Diyos. Yung mahihina, palakasin mo sila. Yung may problema, O Panginoon, idinadalangin ko na magkaroon ito ng lunas na galing sa iyo. O Diyos, yung mga may request para sa sila ay maging employed, magkaroon sila ng trabaho. Tugunin mo, O Diyos, ang kanilang panalangin. I-guide mo sila para sila ay magkatrabaho. Si Brother Romy na pauwi, ingatan mo po siya, samahan mo siya sa kanyang flight. At O Diyos, yung mga kapatid namin na nagpapakasyon ngayon sa pamilya, bigyan mo sila ng maraming panahon na puno ng kasayangan at kaligayahan. At O Diyos, itinadalangin namin sa iyo yung mga kapatiran namin na nasa malalayong lugar. Ang iba ay nasa karagatan, nagtatrabaho sila sa mga barko. Ang pag-iingat mo nawa ay sumakanila. Yung mga naroon sa Middle East, ingatan mo po yung mga tatay na naroon, yung mga nanay, yung mga kapatid na naroon, O Diyos. Dinadalangin din namin itong mga nasa USA, itong narito sa Asia, yung naroon sa Canada, yung naroon sa New Zealand, yung naroon, O Diyos, sa Australia. Dinadala namin sila sa iyo. At pati yung mga hindi namin alam kung saan sila naroon, pero alam mo lahat ito, O Panginoon. Ang kamay mo nawa ay patong mo sa kanila, ingatan mo sila, ilayo mo sila sa karamdaman at sa tukso ng kasalanan. Makadamanawa sila ng pagkaliw mo pagka sila ay nalulungkot at nahohonsig.
Idinadalangin namin na ilayo mo sila sa impluensya ng masama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapulong po kayo. Pakibuksan natin ang ating mga Bibles dito sa Matthew chapter 15. Babasahin natin mula sa 21 hanggang 28. 21 hanggang 28 ng Matthew 15. Sige po, ihintay ko kayo sa pagbubukas nyo ng inyong Bible. Okay? Babasahin ko po. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng Kananea na lumalabas sa mga hangganang yaon at nagsisisigaw na nagsasabi, "Nakabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo." Tatakwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At siya'y pinamanigan na nagsasabi, "Paalisin ko siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan." Tatakwat siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinuro, kundi sa mga tupang naliligaw sa bahay ng Israel." Tatakwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, "Panginoon, saklolohan mo ako." At siya'y sumagot at sinabi, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." Pagpalangin ng Diyos ang kanyang mahal na salita. Itong buwan na to, sineselebrate ang buwan ng mga women. Di ba? International. Okay, alam nyo. At salamat sa Diyos dahil doon. Pero nung panahon ni Jesus, ang lipunan ay male-dominated na tinatawag. Ang nakaiiral nung panahon ni Jesus ay ang mga lalaki. At makikita natin katakot ang istorya sa Biblia ng mga lalaki na pinaramalan dahil tinalikuran nila ang lahat at sila'y sumunod kay Jesus. At hindi napupuna o napapansin na mayroon din mga babae na gumawa ng kapasyahan na sumunod sa Panginoong Jesus. Kaya naisip ko, ngayong umaga ay mag-pick out ako, pumili ako ng isang babae na si Jesus ay nakipag-usap sa kanya. Binigyan siya ni Jesus ng pagpapahalaga. At agad-agad papaalala ko sa inyo na kay Jesus ay walang male o female. Kay Jesus, walang lalaki o walang babae. Kasi kay Jesus, walang pag-aangin na tao. Kay Jesus, ang lahat ay parehas. Ngayon po, sana iniisip ko,
ang gawin kong sermon ay yung Elizabeth Taylor ng Biblia. Alam niyo kung sino yun? Ha? Ano? Si Jezebel? Ha? Sino? Yung babae na nasa balon. O, di ba? O, yung Samaritana, walang pangalan eh. Di ba, sabi ni Jesus, tawagin mo asawa mo. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus sa kanya, very honest ka. Tama yun. Kasi 5 beses ka nang na-divorce. At yung kasama mo ngayon, ang ika-6. Pero pa kayong kasama. Sabi ko, ano nag-divorce sa ating church. Kaya, sige na. Pero ngayong umaga, tingnan natin itong babae nito, mother siya. Bagamat hindi Mother's Day, ina siya. At yung kanina, Samaritana. Ito naman babae nito ay Cananea. Tiga-Kanaan. Alam natin, dapat wala siya sa balat ng lupa. Lahat ng Canaanites, wala na. Pinatotoda sila ng Joseph kay Josue at sa kanyang mga sundalo. Pero ganun pa man, ay mayroong mga nakaligtas, may nakatakas. At ito nga, ito itong isang babae ito, ang kanyang angkan ay akalibre sa kamatayan. At ito siya. Ngayon, sinasabi na umalis doon si Jesus. Ang tinutukoy dito doon ay yung lugar na si Jesus ay nakikipag-usap sa mga Pariseo. At sabi, pumunta siya sa sakop ng Tiro at Sidon. At yung pagpunta niya roon, sabi, at narito, ang isang babaeng Cananea na lumabas sa hangganan yaon ay nagsisisigaw. Narito ang isang typical na babae. Hysteric siya. May paano Tagalogin yun? Bungangera siya. Di naman no? Emotional siya. Siya ay nagsisisigaw. Bakit siya nagsisisigaw? Kasi ito yung moment of opportunity niya. Ito yung sandali ng kanya pagkakataon. At importante ito. Itong mga ganitong pagkakataon, hindi na ito bumabalik. Kaya ito yung sandali, yung moment ng kanyang pagkakataon. Ang anak niya ay di pangkaraniwan ang kalagayan. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ay inaadihan ng demonyo, demon possessed. Ngayon po, ang mga Cananeans ay idolater sila, worshipper sila, nagdidibusyon sila sa mga masasamang spirito. Kaya di ka nakataka na ang kanyang anak na babae ay na-possess ng evil spirit. Ngayon, nakita niya na ala siyang magawa. Malamang dinala niya na to sa doktor, sa mga priest noon, pero walang nangyayari. At narito, narinig niya marahil at malamang ang tungkol kay Jesus. At natempohan niya, ito, dadaan sa lugar nila si Jesus. Kaya inabangan niya. At nung makita niya si Jesus ay naging hysteric siya. Siya ay nagsisigaw.
Alam niya, ito na lamang ang kanyang pagkakataon. Kaya sabi niya, O Panginoon, sabi niya dito, pahabagan mo ako, ikaw na anak ni David. So, ang babae nito ay may informasyon na tungkol kay Jesus Christ. Alam niya na si Jesus ay anak ni David. Ito ay yung pinakapopular na hari sa Israel, si Jesus. Ngayon, si Jesus ay tinatawag na anak ni David dahil nagmula siya sa linya ng pagkakari ni David. Ngayon po, mahahaba ako pagka in-explain ko sa inyo. Pero tama na yun. At ito siya direct to the point. Sabi niya, pahabagan mo ako. Humihingi siya ng haba. Alam niya, hindi siya karapat-dapat at kasama sa daladala ni Jesus na blessing sa mundo. Alam niya yun ang informasyon niya. Alam niya si Jesus ay para sa mga Hudyo. So, naroon na agad ang mga hadlang, naglilinya na sa kanyang isip. Pero makikita natin, hindi siya na-discourage. Hindi siya nasiraan ng loob. At sabi niya, ang aking anak na babae ay pinaparahirapang lubha ng mga demonyo. Ngayon, narinig ito ni Jesus. Makikita natin, hindi siya sinagot ni Jesus. Hindi siya pinansin. Siguro sasabihin natin, inisnap siya ni Jesus. Yung mga namumula at naghahanap ng kapintasan kay Jesus sa kasalukuyan at maski na doon, pinukuha nila itong instansya ito na tagwiran para sabihin na si Jesus, ito palang natin. Siya'y tao. Siguro masama pakiramdam dito ni Jesus kagaya ng mga tao. May pagtik siya sa ulo. Kaya ito may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya pinapansin. Yan ang ginagamit ng natatawa kayo pagka nabasa nyo yung nakabasa kay libro ng yung mga ginagamit na pamangatwiran ng mga supposedly scholar para sirain si Jesus. Isa to sa ginagamit. Ngayon, ito lang ang tandaan nyo. May mga tao na eksperto sa paghanap ng diferensya. Ay, bigyan mo sila ng ganda-gandang bagay. Ang nakikita nila ay yung yung pangit. Yung kahit na maliit lamang ng imperfection. Kahit na maliit lamang ng imperfection. Ngayon, ito ang ginagamit na katwiran ng mga tao para sabihin si Jesus, sinner din, kamukha natin, may mga moods din siya. So ngayon, ito ngayon na nangyari. Nung hindi siya sinasagot ni Jesus, inilapitan ng mga alagad ni Jesus siya at sinabi, palayasin mo na yan, paalisin mo, ang gulo-gulo eh. Hindi siya sinasagot ni Jesus. Ngayon, ito pa yung mga alagad, yung mga aser, ayaw siya tulungan. Sinasabi, paalisin mo na yan, palabasin mo. Si Haring David, sa mga awit, ay may mga prayers na ganyan. Diyos, bakit di mo ako pinapakinggan? Bakit tinatago mo ang iyong mukha sa akin? Yan ang pakiramdam ni David. Nanggaling na ba kayo doon? Naranasan na ba ninyo yun? Na parang di kayo pansin ng Diyos. Sinasabi niyo sa Diyos, tingnan mo Diyos, yung kapitbahay ko, hindi naman tumatawag yun sa iyo. Bakit nakaalis na ako na dito pa? Noon yung mga friends, mga
nag-aasa tayo sa pagpapastor. Wow! Naglalabas-pasok sa Amerika. Ako naglalabas-pasok sa Canada. Doon ako nakatira sa tabi ng bowling. At minsan sabi ko dito kay Ari Babes, patata ka kami nun. Ako ata nakalimutan na ng Diyos. Tingin mo, yung mga kaibigan ko, sila Eddie, si Elisa, ganito ganyan, si Tommy, si Oscar. Yun, ako at dito, hindi man nakapunta sa Cebu. Ito yung babae. Alam niya, hindi magandang sitwasyon sa publiko. Hindi siya pansin ni Jesus. Suplado tong si Jesus. Noong isang Sunday, ay may mga umaten dito. Yung pala, kaya nagpunta rito. Hindi kumita ako dahil ako nagkasal doon sa kasama nila na ako magkakasal sa kanila. Ang sabi nung ikakasal ko, kasama yung kapatid at saka ina, huwag na lang muna natin ituloy. Sabi doon sa kasama nila, huwag na natin ituloy. Bakit? Bakit yan? Konsuplado. Konsuplado ito ako. Mabang suplado. Ewan nga, minsan siguro, bakit suplado? Kaya kung magsusuklay ako ng kampanya ni Jason, papipiliin ko yung ilang buhok na natin sa ulo ko. Ngayon, ito ang sitwasyon. Hindi siya pinapansin ni Jesus. Ang hirap ng kanyang kalagayan. At ito pa, dagdag pa yung mga alaga. Ano kaya mangyayari kung pumunta tayo sa isang church na ganyan? No? Wala man na pumansin sa atin. At yung mga aser, ipinauupo tayo sa labas. Paalisin mo na siya, sabi. Tapos, ito nangyari. Kasi imi-imi, sabi. Tapos siya sumagot. Si Jesus sumagot. Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nakaliligaw sa bahay ni Israel. Ito, pamumula ito ng mga kadyaw kay Jesus. Sabi lang, Jesus na yan. Hindi lang may batik sa ulo yan, hindi lang may sumpok yan, hindi yan ay racist. Ano? Ang gusto lang niya, mga Hudyo. Yan ang sinasabi, yan ang issue sa Amerika, racist. Yan ay tilig sa Hudyo. Ayaw niya ng bigay-ibang lupain. Sabi ni Jesus, pinadala ko sa mga ligaw na lupa ng Israel. Hindi para sa inyo na di ka manaangkin. Wala kayo sa akin. Ano ba ang mo ganyan napuntahan mo, nalapitan? Lalo na kung maramdamin ka masyado. Lalo na kung matitisunin ka. Matitisun ka na, di ba? Alis na ako niya kahit kailan, di na ako babalik. Pero tignan niyo ang babae nito. Nang marinig niya yun, sabi sa kanya, yung mga taga-Israelanang pinuntahan mo, lugar na lumayo yung babae, lugar na mag-isot na, ang nangyari, tignan niyo, datakwat, lumapit siya. Lumapit siya lalo, Jesus. At siya'y sinamba. Sinamba niya. Sumamba siya. Ang babae ito. Mamaya makikita niyo, magkakaroon ko ng award. Hindi siya na-dismaya, hindi siya na-discourage, hindi siya na-bison. Lalo lang siyang nagsusumiksik kay Jesus. Sinamba pa niya sa Jesus. Gusto niyong makakuha ng anuman sa Diyos? Gawin natin yan. Kaya hindi tayo pinapansin, natin tayo lumapit. Alam niyo, yung namatay kong kaibigan, si Ebe, si Pastor Bedina.
pangulo noon sa pag-aalaga ng aso. Dinaya niya ako. Pero ang gusto niyang aso, yung malalaki, Rottweiler. Meron lang siyang isang problema. Ang asawa niya ayaw sa aso. Siguro may kilala rin kayong asawa na gano'n. Asawa ng pastor na gano'n. Pero pag nabenta ni Pastor Melina yung aso, ito na kanyang misis. Epi, ay pinhan mo naman ako ng make up. Ang ganyan eh. Ha? Tinatawa-tawa mo. Ganyan na nga. Ito na. Pero yung aso, lagi niyang sinisita. Sisikain mo yung asawa. Sabi ni Eddie sa kanyang asawa pa, buti pa ako na lang sikain mo eh. Huwag na yung aso ko eh. Pero sa araw, nagulat siya. Yung kanyang aso, hindi iwas ng kanyang asawa. Sabi mo niya, pag-uli niya, wala nakakakita ng milagro. Pinimpla niya ang asawa niya, may lahat. Laman. Hindi nang ganyan niya ang mata. Hindi mo nagugula. Sabi, ano nangyari? Hindi mo pinatadya ng niya. Kahit anong gawin ko, pagtadya niya eh. Sumisiksik pa rin sa akin eh. Pa rin ang binti ko eh. Ikaw, hindi mo dinidila ang binti ko. Dinidilaan yung binti ko eh. So, ano magagawa mo? Kundi mahalin na lang siya. Itong babaeng ito, ganun eh. Alam niya na kay Jesus ang tugon sa problema niya. Hindi siya hihiwalay. Hindi lang siya pinagpupulakan eh. Binabastos na nga siya. Pagignan niyo pa nangyari. Tapos sabi rito, kailangan ko sa Israel eh. Pero ito, sabi ng babae, Panginoon, sakluluhan mo ako. Dalawang beses niya nang tinatawag si Jesus na Panginoon. Pakinggan niyo ako. Ngayon po, bakit siya tinatrato na gano'n ni Jesus? Alam niyo kung bakit? Kapag ka Panginoon mo si Jesus, sa panahon niyo lalo na, ibig sabihin mo, magagawa ng iyong Panginoon ang kanyang gustong gawin sa iyo. Yung magagawa niya. Kung gusto niya, palurin ka niya maghapon sa asin, wala kang magagawa. Panginoon mo siya. Binili ka niya. Natandaan niyo yung sermon ng linggo? Ha? Punta niyo na? Yung bibig ko? May ibig sabihin ng sumunod kay Kristo ay pamukha ng pagsunod ng alipin sa kanya amo, sa kanyang Panginoon. Ito babae ito, yun ang kanyang ginagamit na term, Panginoon. So, tingnan ko nga kung talagang alam mo na ako Panginoon mo, kaya kayo, minamagtrato siya. Pero ang nakakatuwa, alam ng babae. Kaya, lugar na magalit siya, lalo siyang lumalapit kay Jesus, ang luluhan mo ko, sabi niya. At ito na ngayon ang matindi. At sumagot si Jesus at sinabi, verse 26, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak. Tinatawag ni Jesus yung kanyang favor na tinapay. Ngayon, tandaan nyo, ang iba sa atin, ang alam lang natin tinapay, yung batisan, o yung ano, pero dito ang tinapay ay kumakatawan sa favor ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Hindi pwedeng kunin ang tinapay sa bibig ng mga anak. Ang ibig sabihin, hindi ko pwedeng kunin yung blessing para sa Israel. Sila ang mga anak. Sa kanila yung blessing. Tapos, at ibigay sa aso. Hindi. Tinatawag ni Jesus
Itong babae na aso, at ang lahat ng kanyang alamin ay aso. Ngayon, kung kayo'y aso na kamukha ni Max, na aso ko, buenas kayo. Buenas kayo. Eh, biro mo, binibila ko ba siya ng dog food? Binibila ko siya ng special shampoo. Binibila ko siya ng toothbrush. Alam niyo ba ng toothbrush niya? Malaking buto, ganyan. Pinangangatnan ko sa kanya. Pinadala ko siya sa klinika para kulikutin yung tenga niya. Nililinis. Nilinis na ba tenga niyo? Si Max, linggo-linggo, nililinis yung kanya tenga. Kung ganon ang trato sa aso, mabuti. Pero nung panahon ni Jesus, iba aso na nilutuloy dito. Halimbawa, sa Old Testament, sinasabi na mayroong isang pera, type of money na hindi pwedeng tanggapin sa church, sa templo. Ito ay yung pera na upa sa aso. Ano upa sa aso? Opo, yun ang tawag sa Old Testament sa mga prostitute. Doon sa mga kalapati, medyo mababa ang libad. No? Naintindihan niyo na, no? Pinagaganda pa yan eh, no? Yung mga patuto, yung kita nun, hindi mo pwedeng ibigay sa church, i-reject. Yung nga nangyari sa atin eh. Umalit sa ating church. Gandang babae. Magandang babae sa church. Kasi ang pagwapo ng mga miyembro, iba mga natira sa Sunday Hall, yung anak ng Amerikano, marami tayo nun. Kaya pagkakulong dati, namin hindi sa sali, alam niya, ayaw ng dalawa sali, may dumang tsuri, ano? Pero nun, ang pagwapo ng mga bata, kasi ano? Ito ngayon, itong babae nito, nangungulit ako, ibigay tayo sa akin. Yan po ang tithes ko. Panalangin niyo ako mag-bless. Mag-bless. Pero malaki. Isang araw, sabi sa akin, Pastor, pwede po bang mag-Bible study kayo? Magandang alas 4 ng maga, alas 3, alas 4 ng maga. Pati Bible study. Aga-aga naman. Kaya sabi ko, sige, kasi, sabi ko, bakit ba? Kasi yun lang mo ang oras na libre kami, walang trabaho na. Gusto namin mag-Bible study. Inukwento ko sa mga kasama ko kayo. O di, sabi ko, sige, saan tayo mag-Bible study? Doon mo sa Pabini. Naging Pabini sa Malate. At nakita ko yung hindi nakakakata. Nakita ko yung ganitong club. Pinadadaan ng pilon. Kung gusto ba ako, dito ako natuturo. Madaling araw. Tapos may mga kapita sa akin, lalabas sa ulo. Tapos sasabihin, oo, makakit pa ako sa labas ng mga babae. At yung si Edwin, ngayon sinabi ko kay Adelaide, ngayon ako, isasama naman kita, paano naman yung mga anak natin? So nagka-problema ako. May nag-isip ako ng remedyo. Sabi ko, pwede ba ako na lang ako ng Bible study? I-repair ko kayo sa isang babae na magaling mag-Bible study. Itong babae na i-repair ko sa kanya ay kabit ng isang tanya na politician na ako naging counselor sa 700 Club. At humiwalay ito kahit na may anak na siya. Talagang nag-going straight at saka tinuruan namin ng Bible. So sabi ko, ito ang i-recommend ako para nagturusin. Then kinausap ko yung babae at siya kumuha ng place. Pero na ngayon ang problema ko.
Hindi ko pwedeng tanggapin yun. Yung upa sa... Ha? Hindi nyo ayaw sabihin? Oo, yung upa sa aso. Yun ang sabi ng ano, ng Bible. Hindi ko pwedeng tanggapin yun. So, ito na ang nangyari. Ang ibinibigay ulit sa akin. Pinakita ko sa kanya sa Biblia. Pinakita ko. So sabi ko, patawahan mo ko, pero hindi ko na matatanggap yan. Ito pa ako nakalagay sa Biblia. Kung gusto mong tanggapin ko, magpatubuhay ka. Sabi ko, tutulungan ka ng Diyos. Tumulungan niya. At pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita sa aming church. So ito, ang sabi ni Jesus doon sa babae, aso hindi ko pwede ibigay sa iyo pagkain ng mga anak, ng mga bata. Ngayon, ang aso, more or less, mahal natin. Merong mga asosasyon dito sa Pilipinas, na talagang didimanda ka pagka nahuli kang binubulbi mo ang aso. Ngayon, ito nangyari. Yung panahon yun, ito yung mga aso na nanginginain sa magpasura. Ito yung mga aso galisin. At yun ang ginagamit ni Jesus. Sinasabi, hindi pwede ibigay sa aso. Sabi ko sa babae. Ano gagawin? Kung gano'n ang trato sa inyo, ano gagawin nyo? Kaya nakita nyo, bakit ginagawa yung Jesus? Tinitignan siya kung talaga pinapanginoon niya si Jesus. At yun ang importante. Kailangan maintindihan at malaman at mapatunayan natin kay Jesus. Talagang siya'y ating Panginoon. Tinanong nyo isang pagano, nagdabasa doon sa kanya ribulto. Sabi niya doon sa ribulto niya, Diyos ko, sabi niya, kung gusto mo, patayin mo misis ko. Kung kulang pa, patayin mo, kunin mo lahat ng anak ko. Kung kulang yun, kunin mo ang ari-arian ko. Sige, iyan ang lahat, ang mga alaga, baka, pabeg, lupa, iyan ang lahat yan. Kunin mo. Ngayon, kung kulang pa yan, sabi niya ko sa minuto, gawin mo gusto mo sa akin. Ako. Tigtigin mo ako kung gusto mo. Pahirapan mo ako. At pagkatapos mo, patayin mo ako kung gusto mo. Pero, huwag mo lang akong hihiwalayan. Huwag mo lang akong pababayaan na malayo sa iyo. Inyo yun ay Diyos-Diyosan niya. Ang iba ngayon, ibang klase. Sabi, Panginoon, bigyan mo lang akong trabaho. Maglilingkod ako sa iyo. Tingnan mo yun. Parang may panlaloban Diyos sa kanda. Lord, bigyan mo lang akong huwag mong asawa. Lagi akong kamata. Lagi akong sisipa. Pagaling mo lang ako sa sakit ko. Magtatapat ako sa iyo. Hindi gano'n ang itong babae nito, tumatawag Panginoon, at ngayon tinatawag siyang aso. Tingnan nyo, ang sabi niya, ganito, Oo, Panginoon, kita nyo, payag siya, Oo, Panginoon, aso na ako, kung aso ako, kung ganyan mo gusto traduhin ako, ikatlo na doon Panginoon niya. Sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. Yung aso man, hindi sinasabay na mamulot ng mumo. Kita niyo itong babae ito, talagang Panginoon niya si Jesus. Maski mumo lang, Panginoon, bigyan mo ko. Pagdalinig mo, kahit konti, yung anak ko. Ngayon, itong babae ito medyo wise. Kasi yung unang salita, aso,
yun yung mga asong gala. Pero yung nahuhulog sa dula, ito yung pet ng mga anak. Wow nyo, ito yung asong bahay. Kaya sabi ni ng babaeng ito, yun ang mga aso eh. Ang tinutukoy niya yung pet ng mga anak, yung alaga ng mga anak. Sa bahay namin, ang rules o rule tungkol sa aso, huwag mong bibigyan ng pagkain. Huwag mong bibigyan niya ng pagkain habang kumakain ka. Alam niyo kung bakit? Mamimihasa na yan. Ano doon nakatamong sa iyo? Hingi ng hingi. Meron akong aso, ang pangalan nun, si Peder. Si Peder ang pangalan, Daksa. Madami-dami yung perang binigay sa amin yun. Ngayon, eto, namihasa, binibigyan lagi. Alam niyo, pagkatalikod kami, ganyan lang mahaba ka, pero ang busay. Akalususin ganyan. Tulog sa mesa, at balik mo, wala na pagkain na. Ano ang takaw? Isang beses, naiwanan ko na hindi sakato yung lata ng kanyang pagkain. Hindi pumunta siya ron. Hindi siya makalabas-labas. Dahil andyan niya ay loaded. Kinain niya ang kalahating sako ng dog food. Pati nung hinagap ko siya, bigat-bigat, ibinaba ko siya. Nakahiga siyang gano'n. Sabi ko, anong gawin sa aso kung mamatay ito? Mamatay ito. Ano gagawin? Papatay mo, sa bahay ito. Sabi, pinarinig ako, sabi, labatibahin mo. Hindi, sabi na, labatibahin. Sabi, so ngayon, nung wala na akong magawa, pinag-pray ko. At buti na lang, isinuman niya yung kanyang pagkain. So yun ang tinutukoy. Yung sabi ng babae, yung mga pet dogs, pinapabayaan na kumain ng mumo. Sabi niya, Panginoon, yung anak ko, tratuhin mo na ng pet dog. Bigyan mo ng mumo. Yung tira-tira ng kontento na ako. At kanina, sabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng award. Sabi ni Jesus sa kanya, woman, great is thy faith. Yun ang kanyang award. Nakakuha siya ng Great Faith Award. Dakila ang kanyang pananampalataya. Sa Biblia natin, dalawa lang ang nakakuha niya, di ba? Yung isang ama na pumunta kay Jesus, sabi ni Jesus, niya kay Jesus, ang anak ko malapit na mamatay. Jesus, pagalinig mo siya, sabi ni Jesus, sige, sasama ako sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Sabi nung ama, hindi na ako kailangan sumama. Sabihin mo lang ang salita. Kasi opisyal ako sa military. Pag sinabi ko sa sundalo ko, punta aron, punta siya. Pag sinabi ko, hindi ka rito, dapat siya. Ikaw ay makapangyarihan ka sa lahat. Kaya sabihin mo lang ang salita at yung anak ko gagaling. Ano sabi ni Jesus? Nakita ang iyong pananampalataya. At ito'y hindi man lamang mga Hudyo. Ito ay foreigners, Gentiles sila. Makikita natin dito si Jesus, ang Diyos, ay respecter of faith, not of man. Ang isinasakalat sa alat ng Diyos ay pananampalataya. Kahit sino ka, kahit ano lahi mo, kahit ano estado mo, itong babaeng ito, nang sabihin ayon, sabi ni Jesus, sige, uwi ka na. Biglang tumaling ang kanyang anak dahil siya'y nanampalataya. Hindi nyo alam. Mami kasi na-discourage na sira na loob nyo. Palimutan ko na ngayon. Hindi. Magpatuloy tayo ang nanampalataya. Ay, ang pakiramdam natin, ini-snap tayo ng Diyos o pinukulitan tayo ng Diyos. Lagi ng pananampalataya ay sasakalang-alang ng Panginoon. Ay nakuha tayo ng Lord. O Diyos, salamat po sa babae. Tinuturuan niya kami ng tamang pakikipag-ugnay sa iyo. O Panginoon, mabuti ka.
Hindi lang mumo ang nakuha ng babae nito, kundi may laking tinapay ang nakuha niya. Kumain ang anak niya sa demon possession. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na makita yung reward na yun. At huwag kami bumigay. At kumiba, maililigtas mo ang naglulungong mga anak. Mababago mo yung masamang ama. Mababago mo yung lumayo na ina. Mababago mo yung bata na nagwawala. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na kung kailan tila baga walang answer, lalo kami magpumili, humawa, umapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ngayon, harap pa rin sa isip ko. Elizabeth Taylor ng babae ng Biblia. So I preach a very big preach na lang sa ibang church.